Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pong ginawa ng Pangulo. No? It's all about the President and yung ginawa po sa bayan ng Basilan. So just to give you a brief scenario, kasi po mukhang itong Basilan ay sa wakas nakamit ang kapayapaan. No? Bakit po? Mamaya maipapanood ako sa inyo na ng Pangulo, kanyang speech po, no? Sa RTBM. Salamat po sa RTBM at hindi po tayo kina-copyright. Alam ko po government funded, no? 8 minutes video po yung pero napakaganda po, no? First time din po. First time na isang Philippine president na nakapunta diyan po sa Basilan. Kasi po, no, pasensya na po sa mga kababayan nating Basilan. Kumbaga yung lugar nila, it's a hotbed for yung kaguluhan ng mga insurgents, no? Pero finally, with the help of BARM, yung Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, sa pagtutulungan ng ating National Security Council, Secretary Eduardo Año, kay OPA Pro Secretary Carlito Galvez at kay National Defense Secretary Gibo Teodoro. Nakamit po nila ang kapayapaan. Nakita nyo? Mamaya, ipaparinig ko po sa inyo, mga kababayan. Napakaganda po nito, believe ako. No? At sa wakas, magkakaroon ng kasaganahan, kapayapaan ang lugar na yan. Sana hindi lang ang lugar ng Basilan. Sana po ang bawat bayan sa Mindanao, including yung bayan nitong si Prime Minister ni Baal. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos. Ganun din po sa mga nagre-replay ng ating videos. Maraming salamat po sa inyo. At ganun din sa mga nagsishare ng kanilang blessings at tumatangkilik sa ating mga merchandise. Ganon din po sa mga uma-attend ng ating video premieres, diyan po sa nagko-komento sa ating o nagchat-chat, no, during video premiere. Pasensya na rin kayo, hindi po tayo nakakapag-live, no, kasi we have to devote our time to our special needs kid. Okay? So eto po, no, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, this is all about the President at diyan po sa bayan ng Basilan. Kasi marami po ang nangyari diyan sa bagay na sa lugar na yan, hindi po sa bagay na yan. Pero ipapanood ko po sa inyo itong video ng RTBM. This is almost 8 minutes, no? Pero alam ko hindi lang 8 minutes ito. Baka less pa ito. So pagpasensyahan nyo na po, pagbigyan nyo na, no? Gusto ko lang marinig ninyo. So eto po mga kababayan, sabay-sabay nating panoorin. Thank you to the Special Assistant Secretary Anton Lagdameo. Please take your seats. The distinguished ambassadors and partners from the Diplomatic Corps and the other NGO agencies who have joined us here today in commemoration for all of the assistances that they have provided in making BARM a success and in bringing peace to this area. National Defense Secretary Gilbert Teodoro, National Security Council Secretary Ed Año, the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Charlie Galvez, BARM Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim, and of course, Basilan Governor Hajiman Hataman Saliman, and other distinguished guests, ladies and gentlemen, mga kasamahan ko sa pamahalaan, ang aking mga kababayan, magandang umaga sa inyong lahat. Good morning and assalamualaikum. I am very happy to be here in beautiful, bountiful, and breathtaking Basilan. Our presence in today's event reaffirms the truth that what was once a ground zero of war is now turned into an epicenter of peace. A province that was once
A province that was once tainted by violence and terrorism is now a zone of peace, made possible not by military might, but more so by a people saying no to violence. Peace is more than just a cessation of hostilities. It is about the creation of a social order that values human dignity, improves lives, and promotes progress. Peace is totally achieved, not when the sound of gunfire has ended. It is when the clamor for better lives has been met. This is the kind of peace that we see the dawn of here in Basilan. This is the kind of peace where the depressing tally of the casualties of war has been replaced by the statistics of human development. The kind of peace that endures because it uproots the causes of people's discontent that purveyors of violence may want to exploit. This is the kind of peace that draws strength from the free will of the people instead of commanding their allegiance by force. Basilan has arrived at this junction of its proud history because it refused to continue to be a place of violence. Like its ancestors who fended off colonizers, the Yakans, the Tausugs, the Chabacanos, repudiated modern-day terrorism that was trying to enslave them by enchanting them with lies. Attacked and threatened, the people of Basilan stood their ground again and again and again. They never ceded their communities, never surrendered the future to an ideology that clashes with the values that they hold dear. Kasama rin ang mga mamamayang Kristiyano ng Basilan na nanindigan sapagkat ang Kristyanismo at Islam ay parehong nakapundar sa malalim sa pananalig na salam. This is the kind of peace that we are witnessing in Basilan. Of various faiths working together because people chose not to let diversity be a cause of division, but used it as a source of strength and solidarity. So amidst these triumphs, it is just fitting that a year ago, you unveiled the Kasanyangan Monument, not just a memorial of the hard road to peace or a manifesto of never going back to the path of violence, but a reminder of the long journey ahead that we have yet to undertake. But by your actions, you have honored the ideals that this monument stands for. Through your small arms and light weapons and assistance for security, peace, integration, and recovery for advanced human security in BARM. These programs, the province of Basilan and its partners have facilitated the surrender of more than 400 firearms in exchange for livelihood opportunities, the documentation of more than 4,000 high-powered and small weapons, and the processing of almost 200 licenses to own and to possess firearms. You have also facilitated the surrender of former ASG members. You have established greater control over the use and movement of weapons, fostering peace and order in the province. For that is how peace is strengthened, by disarmament, by decommissioning, by demobilization, in a society which has rejected arms as tools for political ends. I recognize our public servants in the provincial government of Basilan, the Office of the Presidential Advisor, Peace and Reconciliation and Unity, or PAPRU, the AFP, the PNP, and the community and religious leaders, including the volunteers for going above and beyond your call of duty. And of course, the political leadership, the governors here of the BARM provinces who are joining us in this important day. I also want to thank our international partners and our allies, particularly the UN, the EU, and the governments of Japan and Australia, for your unending support to our pursuit of a just and amicable peace. It must be woven now into the fabric of social life. In the case of Basilan, the harnessing of its potentials, a land blessed with resources and the people rich in talent, is the key to enduring peace, one that is based on common progress and shared prosperity.
Basilan's new role is now the war against hunger. You have a land area twice the size of Singapore, blessed with a rich soil, above all, more or less typhoon-free, which makes you an ideal bulwark in our fight for food security. Ang kailangan lang ay tulungan ng Basilan para maging isang lubos na food and fisheries production center. Kasama ninyo, kasama ninyo ang pambansang pamahalaan sa bagong hamon na hinaharap ninyong ito. When these agri-fisheries potentials will be unlocked, the whole country, not only Basilan, not only BARM, but the whole country will benefit. This makes Basilan no longer an island far south, but a very, very strategic island in the front and center of our national goals and our transformation. Your future and fate are therefore intertwined with the nation's. Please be assured that we will play our role as the partner of Basilan's great leap forward. May the hope that we feel today sustain what we have already achieved in Basilan and power us towards a bagong Pilipinas. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay tayong lahat at magandang umaga po sa inyong lahat. So yan po, no, mga kababayan, napakagandang balita. No, actually, ang title niyan na headline sa RTBM is Peace Offering Ceremony. Ang ganda po pala ng Basilan. No? Biruin nyo, sabi ng presidente, you have the land area twice the size of Singapore. Ang ganda ng kanilang mga industriya dyan. Also, you are typhoon-free. Yun nga lang, siguro, nasadlak ang kanilang pamumuhay gawa ng mga kaguluhan, insurgents, terorismo. No? At ngayon, mismong tao na kababayan nating mga taga-Basilan, ang nagsabi siguro is, enough is enough. Tama na. Nagsalita na po ang mga taga-Basilan. Ayaw na nila ng kaguluhan. Gusto nila naman ng pag-asenso at kapayapaan, katahimikan. O ayan po, ang ganda. Narinig nyo yung sinabi ng Pangulo? O dadagdagan pa natin yan, no? Salamat na rin sa mga foreign partners na tumulong dyan. At again, congratulations po sa mga taga-Basilan, sa BARM, no? At yung mga sino pa ang tumulong para makamit ang kapayapaan, no? At katahimikan dyan sa Basilan. Ang ganda po, no? Biruin nyo, no? Ito pa, no? Dagdagan natin. Ayan po. PBBM witnesses decommissioning of 400 illegal firearms in Basilan, making him first president to witness the gathering in the province. O siya po yan. Kauna-unahan. Tignan nyo, no? Nakaka-believe naman ito na itong mga taga-Basilan, itong mga BARM, suporta po sa pamahalaang ito. At naniniwala sila sa presidente. Natuto pa rin niya ang kanyang mga pangako. O ito po, sasabihin na lang natin dito, basahin lang natin saglit ito. Although the ceremonies that we have here is really very simple, it is a symbolic of a very important day because this is a testament to the commitment of all stakeholders to peace. That is, it is a very significant also. I'm the first president to be able to come here because this was ground zero in the time of fighting. And so, it is a very clear landmark on the progress we have been making in bringing peace to southern Philippines. So patuloy lang. We are still ongoing in the process and we are still trying to bring those who are still fighters to come down from the mountains and to join society. Correct. And we, for our part, we will continue to support everything that they need in terms of housing, in terms of livelihood, in terms of schools, in terms of infrastructures, and that's the role that we will play. Kita nyo yan, di ba? President Marcos said that he have a meeting with the governors of Bangsamoro, yung BARM,
who are coming together to forge an alliance to support that the governors will bring to the autonomous region to BARM. Correct, di po ba? Biruin nyo, you have the land size of twice the size of Singapore, hindi kayo naapektuhan ng mga bagyo, pero ano nangyari? Di ba? Base dito sa binase natin, no, yung ibibigay na tulong sa kanila ng gobyerno. Ano nangyari sa pamamahala kung sino man namamahala diyan sa Basilan? Kasi gawa ng infighting. Di po ba? O ngayon nagsalita na sila, we don't want that anymore. We want progress. Di po ba? O napakaganda at kauna-unahan na presidente na umunta diyan sa Basilan para pangunahan ng peace process. Di po ba? O ano pa sabi niya? PBBM vows to continue working to convince insurgents in Mindanao to surrender. Says government will provide aid, livelihood. Oh, sige na, bumaba na po kayo. Tama na yan. Tigil nyo na yan. Oh, eto pa. PBBM orders government agencies, LGUs to work together for the development of Basilan and other areas. Oh, nakikiusap na ang gobyerno sa lahat ng LGUs, no? O NGAs yan. Sama-sama na kayo. Ito pa ang pangako niya sa mga taga-Basilan. PBBM vows to make Basilan PH Food Fisheries Production Center. Ay, napakaganda niyan sa bagong Pilipinas. Tingnan nyo. Ayan ba yung walang pagmamahal sa bayan? Ayan ba yung walang aspiration para sa mamayang Pilipino? Mahiya naman kayo. Ito pa ang sabi niya dito sa food fisheries na ito. Basilan's new role is now the war against hunger. You have a land area twice the size of Singapore. Tingnan nyo blessed with a rich soil, above all more or less typhoon-free, which makes you an ideal bulwark in our fight for food security. Ang kailangan lang ay tulungan ang Basilan para maging isang lubos na food and fisheries production center. Kasama nyo ang pambansang pamalaan sa bagong hamon na hinaharap ninyo na ito. O ayan, once Basilan's agri-fisheries potentials are unlocked, the whole country benefits. Stressing it will put the province on the front and center of the administration national goals. Ano yon? Walang magugutom ng mga Pilipino. Hindi salat sa pagkain, di ba? Yan ang gusto ng Pangulo. Yan ang kanyang aspiration. Ano ang aspiration ng mga Duterte? Wala. Hanggang Davao lang kayo. Di po ba? Hindi nyo pa nga mapaunlad ang Davao ninyo ng husto. Okay? So yan pa. Ano pa ba ang gusto nyong malaman dito? Ang dami. Hindi natin papakita yung mga baril. Mahirap po yan mga kababayan. Ngayon, ang tanong, bakit hindi yan nagawa ni Prime Minister ni Baal? Basilan, nasaan bang Basilan? Diba? Nasa Mindanao. Since presidente ka, dapat inayos mo yan. Dapat ikaw na isang sinasabi nyong tubong Mindanao, inasikaso nyo ang buong Mindanao. Hindi. Isang bayan lang ang inasikaso ninyo. Hindi, ano pa nga yan, city nga lang ang inasikaso ninyo. Diba? Ngayon, gusto nyo isisid, tapos laban bawi. Nung nakita nyong walang susuporta sa inyo, ni wala nga kayong 10 nakuhang susuporta sa inyo, at nakita nyo ang magandang ginagawa ng presidenteng ito, pero pilit nyong winawalang hiya sa mga supporters ninyo, ng mga bulag. Di po ba? Pero kaming mga mayorya at mga admin supporter, hindi po maniniwala sa inyo. Nakita nyo to? Basilan, once a hotbed of war. Ini-encourage na nga po yung mga natitira pang insurgents dyan sa Mindanao. Bumaba na kayo. Tama na yun. Iba na po ang labanan natin. Labanan natin ang kahirapan, ang kagutuman. Pagkalob naman natin sa ating sarili ang kapayapaan at katahimikan. At yung tunay na Pilipino. Ano yun? Nagtutulungan. Di po ba? Nagkakaisa. Bagong Pilipinas na po tayo. Ayon po sa Pangulo. Walang tanging hangarin ng Pangulo kundi magtulungan tayo, maiangat tayo mula sa kahirapan. Yung sinasabi nilang korupsyon, yung sinasabi nilang mga drug smuggler, wala nga silang mapatunayan Yung sinasabing adik ang Pangulo, di ba niretract? Nilaban bawi ni Prime Minister ni Baal, wala daw siyang sinabing ganon. Ibig sabihin,
This is just a propaganda, a false narrative para siraan ang ating Pangulo na ang tanging layunin lang ay maganda. Sana kung hindi makikiayon itong Basilan with the help of BARM, with the help of the community or people of Basilan at itong mga international allies natin, hindi na sila tutulong dyan. Kasi hindi sila nagtitiwala sa presidente. Hindi. Di sana hindi nagtiwala ang Australian Parliament na imbitahan siya even doon na maiilan doon ng mga bugok na itlog. Di ba? Kauna-unahan din yan. The first Filipino president ever na naimbitahan na magsalita sa Australian Parliament. Baka mamaya hindi na lang sa Australian Parliament papagsalitain yan. Malay natin. Baka isa sa mga countries dyan sa European Union. O countries. Sorry po. European countries. Malay nyo, maimbitahan siya. Kasi Australia already started it. Di po ba? O mamaya maimbitahan siya niya, malay nyo, sa Canada. Sa UN, nagsalita na ang Pangulo. Di ba? Sa UN Security Council. O, di ba? Malay nyo sa Inglaterra. Di ba? O, kayo po, ang presidente natin, pilit na tinitibag sa pamamagitan ng kanyang First Lady. Pero hindi po. Nandito po tayo ng mga supporter ng admin na pangangalandakan natin itong mga magagandang ginagawa ng administrasyong ito. Wala pong iiwanan dito. Kung may nakikita kayong korupsyon, katiwalian, isisiwalat natin. Tulad nitong nangyayari dito sa Department of Education. Pero sa ibang content po yan. Ang gusto nating itapik dito ay yung ginawa na maganda para sa kababayan nating mga Basilan. Ang dami pong nagkipagtulungan dyan. Kudos po sa BARM, sa bayan ng Basilan, yung pong hindi pa po sumasapi dyan, yung mga na-insurgents dyan sa lugar na yan, baba na po. Pinangako naman ng Pangulo, tutulungan kayo, ibibigay ang inyong mga pangangailangan. Di po ba? Tama na. Tama na ang long lasting na kung ano man pinaglalaban ninyo. Tagal na yan. Baba nyo na po. O, tingnan nyo po itong larawan na to. Di ba napakagandang tanawin yan? No? Salamat sa mga kababayan natin dyan sa Basilan. No? Mabuhay po kayo sa BARM, sa AFP, sa PNP, no? Sa mga secretaries, Gibo Teodoro, sa kay Anyo, kay Galvez, at doon pa po sa LGUs, no, na tumulong dyan. Kudos po sa inyo. O yan, hanggang dyan lang po mga kababayan, no, kasi gusto lang nating i-highlight, i-content yung ginawa ng pamalaang Marcos para po sa kapayapaan dyan po sa Basilan. I-start na natin ng progress. No? Biruin nyo, fisheries, ganda siguro, rich in natural resources kayo eh. Dadaigin nyo pa sana ang Singapore. No? Bibihira kayong nababagyo. E di, paunlarin natin. Kasi kung maunlad kayo, uunlad din ang ibang nayon. Kasi, syempre, nasa BARM, alam ko, sakop na sila ng BARM eh. No? O, di ang ganda ng pamumuno ng BARM. At least, ayaw nilang magsisid. They want to help our country. Oh, di ba? Yan, ang Filipino spirit. Hindi yung paghihiwalay, hindi yung pagwawatak-watak, hindi yung pagsisimula ng kaguluhan, kundi anong dapat gawin. Pagkakaisa. Masakit mang sabihin, pero sabi nga nila, magkaisa. Magkaisa sa bagong Pilipinas. Di po ba? Oh, yan po. Ako po, hanggat tama ang ginagawa ng administrasyong ito, ipangangalandakan ko sa inyo. Kung may nangyayaring di maganda, tulad ng isa nating content sa agriculture, bibirahin natin para in spirit of fairness. O, yun po yun. O, kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.